Yun, start na tayo ng ating ride for today. It's day 9. Day 9 na tayo ng ating 100-day challenge. So today, ano lang tayo ngayon, rest ride 20 kilometers. Recover din pag may time. Kasama pa rin natin si Madam. So we're back in Khalifa City ride. Medyo masarap yung ride, napasarap yung ride namin kahapon. Kaya ngayon is rest ride ulit tayo. Weather today, parang maganda yung weather ngayon ah. Hindi ma-humid. Tsaka parang uulan. Hindi siya ma-humid, hindi siya mahamog, kaya hindi ma-moist tong camera ko. Yan, mabilis lang to, mabilisang ride lang to. Ano lang yung sundot ride. Feeling ko talaga uulan eh. Time check pala, it's 5:11. Yun, let's go. So, pasok na tayo dito sa ating ito yung usual na pinagbabaykan nitong Khalifa City na cycle track. Saan tayo umiikot-ikot. Mahangin yan. Tsaka yung hangin naman niya, hindi naman siya malamig na malamig, pero kagandaan dyan is hindi ma-humid, hindi mainit ang singaw. Kaya lang medyo malakas yung hangin. So yan to, pasok tayo dito. So again, ang isang ikot dito 5 kilometers. So kung 20 kilometers, 4 na ikot tayo. Kahit pa bitin, I will stick to 20 kilometers para mapahinga tayo. Then bukas, kaya kung sabi ko nung nakaraan, bukas mag-a-adjust tayo to 40 kilometers ang daily. Titignan pa rin natin if kakayanin natin ng 40 daily in the next 3 months. Grabe, malakas yung hangin. Maganda mag-ride dito kasi maganda yung ilaw, maliwanag. Yung nga lang, kung talagang gusto mo magmabilis medyo bitin ka ng konti kung mabilisan ng labanan. Yung ganyang lamig, ito yung masarap na magbike talaga eh. Pero kasi pag naging sobrang lamig din, mahapdi din sa balat. Nakakasunog din ng balat, especially yung hangin, tapos may kasamang sand. Ayan na si Madam. Madam, ano masasabi mo? Mahangin ba? Mahangin pero okay lang, bag shorts lang. Yun ba, may bago siyang cycling shorts. First time niyang hindi naman first time. Padded. Na First may time to. first time niya na may pad. Sarap daw eh. Ayun, let's go. Oh my god, grabe yun. Galit na galit yung hangin sa amin. Sobrang lakas ng hangin. Tingnan. Oh my goodness gracious. Feeling ko talaga uulan to eh. Baka.
Ganda. Grabe yung lakas ng hangin. Talagang ano eh, tusok tayo sa hangin eh. So anyway, Magdano, Nico. anyway, on that note, shoutout muna tayo. Shoutout sa mga subscribers natin. Salamat po sa support nyo. Sa mga bagong subscribers po, welcome po. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa ating pinagkagagawa at sana po may nakakapulutan kayong aral kahit kaunti dito sa ating pinagkagagawa. Ito na yung Salamat. sa gilid na yung hangin. Ayun, syempre sa ating mga mga suking taga-subaybay, sila Mr. and Mrs. Tatuyan Adventure, si Master Antonio at si Ma'am Mary, si Happy Pedal ng Wolfish dyan sa Udarayat, sila Forklift ng Cebu, RJ Candelaria ng Maryland, USA, si Moy, si Remski, si Romski ng UAE, si Coach Paul, UAE pa rin, sino pa ba? Sila Taranat Lumipad, TM Pajak, si TY TV, basta at sa inyong lahat, alam nyo na kung sino kayo. Pasensya na sa mga hindi ko matandaan dahil tumatanda na tayo, marami nang nakakalimutan. Ay, pagod din ako dun sa lubong sa hangin na yun So ano naman tayo, usapang weight loss, usapang diet tayo. So at sabi ko sa inyo, di ba, mag-update ako ng weight ko every Monday. So Monday ngayon, so update tayo. Ito ang update sa ating weight. So yan, ito yung weight ko last Monday, 101.2. So now as of this morning, my weight was 199.4. So it's almost 2 kg yung nawala sa atin. So yan yung update sa ating weight ngayon. What I've been eating and what I've been doing para to lose weight. Syempre apart from riding daily, syempre may pina-follow tayo na diet, which is I follow keto diet but not so religiously than I should. Kinakain natin mga chicken breast, mga ganyan, chicken thigh, mostly chicken and meat, beef. So hindi ako nagra-rice, hindi ako nag-starch, hindi ako nagsusweets. My coffee is black. So before I ride, I take one Americano, a small cup of Americano. Black yun, walang sugar, walang milk, walang everything. And then syempre nagte-take tayo ng yung electrolytes na sugar free. Before I used to drink Coke Zero. Coke Zero is also nakakatulong din yan if you really need to drink soda. Pero mas magandang wag na kayo masanay sa soda. Tapos ano pa ba? Mga vegetable, mga ganyan, usually salad, tapos with lemon and olive oil na dressing, eggs. Yan ang magandang pamatid gutom. Nilagang itlog or sunny side up or scrambled. Butter is also good, but it should be yung grass-fed na grass-fed cow na butter, hindi yung basa. Yun, ang magandang brand dyan yung Kerrygold. And then yan ang inaano natin. Syempre important din na alam niyo yung calorie maintenance nyo. Alam nyo dapat kung ano yun para makapag count kayo ng calorie for calorie deficit. Kasi physical activity alone hindi ka maglulose ng weight.
Diet, yes. Maglulose ka rin ng weight sa diet, but very deprived ka pag walang physical exercise. So, ayan, ang style ko naman kasi I don't deprive myself of anything. I love what I do, I love what I eat. Hindi ako kumakain ng sugar. Hindi ako nagsusugar. Kahit yung mga natural sugar like sugar sa banana, apples, hindi ako nagaganyan. So hindi rin ako nagra-rice syempre. Pero kasi nag-weekend kami, so minsan kasi masusuya ka din sa mga sa manok ng manok, So nagluto ako ng palabok, yun ang kinain ko nung weekend. So that's not a keto food. So yan, so once in a while if you have the cravings, sige, kainin nyo kung ano yung gusto nyo kainin, pero limit it to parang cheat day and limit yourself. Pero kung nagsisimula ka, mas magandang walang cheat day. Kasi kumbaga magre-relapse ka kagad pag mag-cheat day ka ng cheat day So, good thing naman sa akin, I've mentioned this a lot of times, is syempre sa mga Pilipino is rice is life So ako naman, hindi ako nag-crave ng rice. Siguro it's almost 2 years na ako hindi nagra-rice. Yan ang aking mga diet. Kumbaga more on keto. So my suggestion ko sa inyo is if you're trying to lose weight, follow a specific diet, not necessarily keto, ganyan. Para yung consistency ng ginagawa nyo is ma-maintain nyo. Syempre, napaka-importante yung calorie deficit. Yan. Alaman. Ha? Panic. Yun lang yun. Let's go. Ngayon, eto na. Ano na tayo, on to our last 5 kilometers, 17 kilometers na tayo. So itong huling ikot na to, 5 kilometers to. Grabe yung hangin. Ito, grabe yung lakas ng hangin at saka yan, maliwanag na yung kalangitan. Ay, grabe yung hangin. Although ayan, part naman yan, dapat masanay din tayo sa ganyan. Sinasanay natin yung ating speed at endurance para makasabay-sabay tayo sa mga community ride. Kasi parang yung mga community ride, ang takbuhan niya ata doon, yung Pulnago, parang ang takbuhan niya ata doon mga 35 Kaya ayan, sinasanay-sanay natin yung ating speed and endurance. Yan, maliwanag na, let's go. So yan na lang muna, see you sa exit, let's go. Ayun, tapos na tayo sa ating Monday rest, recovery ride, or whatever you call this, pahinga ride. Tapos lang yun, 20 kilometers in almost an hour, 58 minutes. Actually 21 kilometers na. So at medyo bitin ako, pero alam mo yun na kahit nabitin may tigil na ako kasi para babawi na lang tayo bukas, para fresh tayo. Exit ka na dyan, ha? Mauna ka. Kasi nandiyan ka Paano? Ayan, paano ako makakaliko? Sige, mauna ka. Kasi ako, white turn ako lagi. Kaya nga. Ayun, kaya para medyo fresh legs tayo hanggang from Tuesday to Sunday. Yan. Kasi syempre lang natin, tingnan natin if we can adjust our weight, yung kilometers natin into 40. So titingnan natin kung yung 40 na yan hindi ba tayo masyadong maburn dyan kung if we will do 40 daily. Kasi definitely on a weekend
we will do a minimum of 50 every weekend. So kaya ayan, dito naka-exit na tayo, pabalik na tayo sa bahay. Hindi na natin inabot yung sikat ng araw. Well, anyway, tomorrow we will do 1.5 hour na or 2 hours na ride. So ayan, let's go, see you at home. So ayan, hanggang dito na lang po ang ating ride for today. Thank you Lord for the safe ride. Kahit monti kaming maaksidente, thank you na rin. Thank you kay Lord na hindi kami hinayaang sumemplang. So yan lang. So if you find this entertaining, interesting, and helpful, please like, share, and subscribe. Let's go. See ya.